po kayong lahat. Today is February 8. Andito tayo ngayon sa likod. Kasama natin si Mateo. Nagpapaantok siya. Hindi niya makuha yung tulog niya kasi nagugulat siya doon sa mga lubak-lubak ba? Lubak-lubak. Hindi kasi dito sa likod medyo bumpy ba? Kahit na hindi lubak-lubak yung daanan. So, ayun, nagugulat-gulat siya mga moms. Kaya hindi niya makuha yung tulog niya. Anyway, ayun, malapit na tayo sa hospital kasi meron akong follow-up check-up after 45 days. Daddy, ingat ka lang kasi nagugulat siya. Oh, nagugulat siya. So, ayun, meron akong follow-up check-up mga mamshi after 45 days. Ayun, medyo mahina yung boses ko kasi patulog yung baby. So, pasensya na kayo mga mams. And, ayun nga, punta tayo ngayon sa hospital kung saan ako nanganak kasi meron akong check-up sa OB ko. So, ngayon ay pang 44 days ko. Bukas yung pang 45 days. Pero walang kasi availability yung doktor ko tomorrow or sa next following days. Ngayon yung pinaka maaga niya na meron na schedule niya. So, ngayon tayo pupunta mga moms. And update sa pagdudugo ko. Meron pa rin konting lumalabas na pagdudugo. So, I mean doon sa sugat ha. So, tinanong ko naman to sa mga ibang kakilala ko na friends na normal din ng anak and ganon din daw sila. So, mga 2 months din bago natanggal yung pagdudugo ng kanilang, alam niyo na, sugat. So, ayan mga malapit na tayo sa hospital. Actually, late na ako ng 4 minutes kasi 10:20 yung check-up ko. 10:26 na. So, mauuna na ako doon sa hospital. Hintayin ko na lang sila, Daddy Guaps. Mag-park ka na lang kaya sa hospital, Daddy. Ako na lang ang magbabayad. So, sa hospital na tayo mag-park. Sana hindi siya puno. Kasi kawawa naman si Mateo. Malamig kasi mga mamshi. Ito nga naka-turtleneck ako. Sobrang lamig today. At saka gloomy ng weather mga moms. Ayun, bumalik na naman tayo sa pagiging gloomy ang weather. So, ito yung ating Daddy Guaps na nagpagupit yesterday. Hi! Pagupit siya yesterday. Ay, ngayon pala, meron din akong appointment para magpakulay tsaka magpagupit. So, mamayang hapon naman yon mga mems. So, start na din tayo sa pagme-makeover. Char! Makeover talaga. Di naman, pero mag-ice-ice lang tayo kasi malapit na din pala akong pumunta ng trabaho para makipag-meet sa mga ka-workmates ko. So, ipapakita ko si Baby Mateo sa kanila. Ayan, may parking. Ayan. Ay! Baka naman joke-joke lang yan. Hindi naman siguro yan kompleto. Tingnan natin kung papasok si Uncle. Tingnan mo, papasok si Uncle. Ayan, drive na tayo mga moms. Char! Andito ako sa driver's seat kasi nasa likod ang Daddy Guaps natin. Hindi siya makita, oh. Nandun siya. Dad, silip ka nga. Ayun. Ayun siya. Nagpapakain siya kay Mateo. Hayaan muna natin yung dalawa sa likod mag-bonding. Char. Matatapos na ba siya? Patapos na. Ayun, patapos na daw siya mga mems. So, kwento ko lang sa inyo nang mabilisan yung ating nangyaring pag-check up sa akin. So, okay naman daw mga mems. Kaso nga lang, may natira pang balat doon sa sugat. So, yun yung medyo nakaka-disturb sa akin pag minsan. Lalong-lalo na kapag magsi-CR ako o kaya naman pag aakyat ako dito sa kotse, ganyan. So, medyo masakit pa din siya. Pero pwede naman daw yun gupitin kasi parang balat siya or yung pagkakatahi na parang kumapit na mismo sa balat. Pwede naman daw siyang gupitin or tanggalin kapag masakit siya or yun nga, masyado siyang nakaka-molest siya sa'yo. So, ngayon, hindi ko muna siya pinatanggal kasi okay pa naman siya, tolerable pa naman siya mga mems. Kaya, sabi niya sa akin, if in 2 months, ganun pa din yung nararamdaman ko, yung medyo may yun nga, nadidisturb ba sa nararamdaman, 'di ba? So, ayun, pwede naman daw akong pumunta ulit sa kanya para tanggalin yun.
Tapos, yun nga dahil dun sa pagdudugo ko din, mga mems, yun gusto ko lang i-share sa inyo, most especially sa mga bagong panganak, um, hindi pa masyadong magaling yung cervix ko. Kaya nagdudugo siya. So, manipis pa siya until today. And, ayun, as time goes by naman, mga mems, ay unti-unti naman daw yan na gagaling or kusang gagaling. So, ayun, yun yung sinabi niya sa akin. Tapos, chinek din pala yung mga boobs ko kung okay siya or okay sila. Kasi nga nagpapa-breastfeed ako. More or less, pure BF na ako, mga mems. Nagbibigay lang ako pag ganito na may lakad or kapag may ginagawa ako. Pero yun, kapag nasa bahay kami, as in talagang pure breastfeeding yung ginagawa ko. Tapos ano pa ba? Pag may maalala ako ulit, nawawala sa utak ko mga moms. So, ang dami kong gustong ikwento sa inyo kanina, kaso kinento ko na kaagad kay Daddy Guaps kasi nga in-update ko din siya. Ay, doon sa iinumin kong pills. So, ayun, nag-decide ako na mag-pills kaysa sa injectable kasi mahal moms yung injectable dito. Grabe, nasa 200 plus yung 200 na pala siya, mga daddy, yung pang inject. Dati 180 euros siya. Yung i-inject mo siya for 3 months yon sa may bandang puwet. Pero ngayon, ma'am, siya nasa 200 plus na siya. Nakakaloka, ganun siya kamahal. Hindi kasi siya covered ng namin dito ng social security. So, ganun. Hindi siya covered. Kaya, ayun, bibilihin mo siya. Pero, sobrang mahal siya for 3 months. Ayun, itutusok yun sa'yo para, yun nga, hindi ka majuntis kaagad. So, yung pinili ko na lang, nag-burp na. Yung pinili ko na lang is magpi-pills. So, yung pills na na okay sa mga breastfeeding dito sa Spain, ha, yun yung ni-recommend sa akin ever since nung nanganak ako kay Popo, yung Seracet. So, bibili ulit tayo ng pills, mga mems. So, ayun. And update ko kayo kung kamusta yung pagpipills ko. Kasi nung first time kong gumamit ng Seracet, nanaba ako, mamshi. As in, sobrang nanaba talaga ako. Tsaka, nagkaroon ako ng pimples. Medyo malaki na nga yung naibawas kong timbang. So, before nasa 80 plus ako. So, ngayon nasa 76 na. So, almost mga 11 kilos din yung nawala sa akin sa pagpapa-breastfeed. So, ayun. Ano pa ba? Feeling ko yun lang muna yung may kukwento ko sa inyo. Kung ano man yung maalala ko, i-share ko na lang ulit sa inyo, mga mems. Pero so far, yun pa lang yun yung mga naalala ko ngayon na pinag-usapan namin ng doktor ko. So, yun sa cytologia or yung pap smear. So, nagpa-pap smear kasi ako nung last year. O, 2 years ago. So, 2022. And ito nga, nanganak ako. So, sabi niya sa akin, hindi pa daw required magpa-pap smear. So, after 5 years daw siya. So, from 2022, magbibilang ako ng, ano ba yan dati? Magbibilang ako ng another 3 years bago ako magpapasitolohiya or pap smear. So, ayun lang, mga mems, ang aking update sa inyo after my 45 days na panganganak or postpartum update. Postpartum update. After 45 days. O, diba? Tapos na kayo dyan na mag-ama? Nakakaloka. Uy, pag-burpin mo yun, madami yun. 60 na ubos niya. Style bark. Style bark. Ay, yung dalawa. Bark. Sige, pag-burpin mo, hindi magsisinok na naman yun. Ayan, ang ating Wonder Daddy. Ayun, baka nagtataka kayo, wala ang popo. Today is Thursday, so malamang sa alamang, nasa school po ang popo natin. Kaya wala siya, hindi namin siya kasama. Ayun, nilagay muna namin yung car seat niya dito sa harap. Ayan yung car seat niya, oh. Para mailagay natin yung car seat ni Mateo doon sa pinaglagyan ng car seat ni Popo. Pero normally kapag kasama ang Popo, syempre, ayun, siksikan kami doon sa likod. 7-seaters naman tong sasakyan natin, kaso nga lang,
si Daddy Guaps, ayaw pa niya na tanggalin itong car seat ng Popo. Ayaw niya pa. So, ayun, ilalagay sana natin, or pwedeng umupo si Popo sa likod kapag yan nga, kapag ilalagay yung car seat na to, itong kay Mateo. Tapos pwede si Popo doon sa likod, para dito ako sa likod kasama si Mateo. Kasi hindi daw pwede pa ang bata sa harap or sa passenger seat. Ewan ko, bawal pa daw, sabi ni Daddy Guaps. Dito sa Spain ha. So ayan mga mams. Ay, nagugutom na ako. Hindi pa nagbaburp? Wala pa? Hintayin muna natin. Hindi muna tayo magmadali. Madami pa namang time. Hi, my love! Gising ang Mateo. Kakatapos niya lang magdede. Excuse me. Hello, my love. How are you? Dito ka kay mami tumingin. Huwag sa camera. Hello po mga titas. Good morning. Good morning. Hello, my love. Dito ka sa sa camera. Kay mami. Mateo. Hello, Mateo. Hello po, baby. Oy. 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 Asus. Oh my God. Nag-ano siya. Anong tawag dito? Susuka, hindi kasi siya napaburp. Mamaya paburpin kita. May lumalabas na na gatas. Oh. Ay, sus. Kinakausap niya kayo mga moms. Ay. Nakatingin talaga siya sa camera. Ayaw niya ako tignan. Mateo. Hello. Hello, my love. Ayun, update pala sa eczema niya. Ayan medyo naman na yung flare up niya. Tawag dito. Hindi na ganun katataba yung mga pimples niya. So ngayon, ayan, medyo ayoko munang sabihin na umuokay kasi mamaya baka maano na naman eh. Pero ayan, sakto lang. Sakto lang. Akisi. Vamos a comer. See? Ay, nako. Ito na. Iyak na yan. Kami nauwi sa Rodilla, mga mems. Sarado kasi yung restaurant na gusto naming kainan before ni Daddy. Yun yung yung laging pinupuntahan namin sa Asian restaurant. So, ayan, dito tayo napunta sa Rodilla. So, kain tayo mga mems. Nag-order lang kami ng sandwich. Ayan, focaccia. Tapos, croquetas and then coffee. Kain. Gising ang baby Mateo natin. So, kinuha muna ni Daddy. Kinuha na muna niya, nagising kasi si Mateo. Kain tayo mga mi. Hi mga mi, andito naman tayo sa grocery store ng El Corte Inglés. Dito kami sa San Chinarro pumunta. Grabe ang laki ng grocery store nila dito. Naliligaw kami mga mamshi. Hinahanap ko lang naman yung cheese. Yung mozzarella cheese na ilalagay natin sa sandwich para sa dinner natin mamayang gabi. Kaso wala akong makita na na ako na naligaw. Sabi daw sa pinakadulo. Ay, nakarating din tayo mga mi. Kaso ito lang yung meron. Nakakaloka naman yan. Kuha na lang tayo. Finissima. Ano to? Hamon. Ayan. Kuha tayo. Asado ito. Pechuga de pavo. Or turkey. Ayan. Turkey meat. Tapos, kuha tayo nito. Ayan. 450. Gustong gusto ni Daddy Guaps to. So, walang cheese. Akong nakita na masarap dito. Ay, parang mas bet ko yung nasa taas. Ayan. Tayo yan. Wala yung mozzarella cheese. Nakita mo yung mozzarella cheese? Ayun. Stop.
Ito yung hinahanap kong keso mga moms or cheese. Queso de Burgos. Ito, tapos kuha tayo ng isa. Ay, dalawa. Isa na lang. Isa na lang muna. Makakapagpasaya sa puso ko. Daddy, baka naman sa Valentine's Day. Char. Naka 15% off si Dyson dito. Magkano kaya yung presyo nito? Kaso walang nakalagay na presyo mga moms. Ito, meron din sila ditong air fryer na naka-sale. 69 na lang siya. Pero may air fryer na tayo. So, magbayad na tayo mga mi. Ito na yung mga napamili nating grocery. Afternoon sa inyo mga mi. Ayan, time check. Wala tayong orasan. Patay pala yung sasakyan natin. Mag-aalas 2 na mga mi. Andito na kami sa tapat ng school ni Popo. So, ito mga moms, tayo ay magpapalit ng napi dahil may baby po dito na nagpa-shower ng grasya. Nagpasabog siya ng grasya mga moms. Ayan, so palitan natin siya dito sa sasakyan kasi kawawa naman pag iabot pa natin hanggang sa bahay baka magkaroon siya ng rashes sa puwet. Si Daddy Guaps pala pumunta na siya doon sa sa gate kung saan susunduin si Popo. Para sunduin na siya. Hindi natulog ang baby boy natin. Grabe, inaantay niya talaga yung inaantay niya yung dede ko mga mamshi. Walang tulog ito. Panap-nap. Ay, ala. Hala, basa. Oh my God. Anak ko, binasa ng inyong... Ay, my Godish. Binasa. Binasa ng kanyang My God. Pinagkasya namin dito, mamshi, ang aming baby boy. Di na siya masyadong kasya dito. Naabutan tayo dito sa sasakyan pa man din siya Hindi ko nilang ilalagay itong niya kasi ayan, nalagyan na siya ng upi. May gulay. Kailangan hindi naman umaandar itong sasakyan natin. Oh my God, patingin nga anak. Ang dami siguro nito. Ang tagal. Uy, meron pa? Umiiri pa siya eh. Meron pa anak. Tingnan yung itsura niya. Ayan ang baby boy natin. Ang buyag-buyag naman yan. Ayan. Inaantay ko lang siya na ayan. Antayin lang natin baka may lumabas pa. Oh my God. Antayin natin baka may lumabas pa eh. Are you done anak? Ha? You done? Gaano pa siya eh. Umiiri-iri pa siya eh. Minsan mo, dyan na si kuya. Lagot ka na naman sa kuya mo. Nanggigigil si Popo sa kanya. Kaso nga lang si Popo is medyo medyo maingat naman siya. Gentle ba? Gentle siya na kuya. Kahit nanggigigil na siya. Oh my God, tumaas nga yung niya, poop niya. Uy, mutot pa. Tumaas. Oh my gosh. Wait lang anak ko. Wait. Buti na lang pinalitan natin siya dito kasi hindi yung poop niya, tataas yung poop niya. Wala natin tayong wet tissue. Uy, wag kang umihi dito. Oh my God, wag kang umihi dito anak because we have limited space. Kuya is coming now. Yes, wait lang. Hi! Nalpas ka. Hindi kasi alam mo tumaas, Daddy. Oh! Ay, Alonso, espérate. No abras, anak, porque hace frío. ¿Por qué no te me pasa? Sandali, anak ko. Hello mga moms! Papunta na tayo ng parlor. Ayan, mag-isa ko lang. Hindi na ako naihatid nila Daddy Guaps kasi
tulog si Mateo. So, papunta na tayo ngayon sa subway dito sa amin. Napagod akong maglakad mga mams. Ayan, nagdala ako ng payong kasi medyo makulimlim at saka uulan daw, sabi ni Daddy Guaps. Kaya nagdala ako ng payong. So ito, magpapagupit ako tsaka magpapakulay ng hair. Update ko na lang ulit kayo mamaya kapag natapos tayo mga moms. Kasi hinihingal ako, grabe. Kasi late na. 5 yung schedule ko or yung appointment ko pala. Schedule ako ng schedule. 5 yung appointment ko. Mag-aalas 5 na mga mems. Pero okay lang kasi 20 minutes lang naman siya away dito sa area kung nasaan ako papunta doon. So sa Delicious tayo pupunta mga mems. Kasi doon talaga yung parlor ko ever since. So, ayun. Grabe. Hiningal na ako. Ayan, andito na tayo mga mamshi. Dito ako sa Iris pumupunta. Good evening mga mi. So time check po ay 10:45. Ayan, mag-aalas 11 na mga mi. Pasensya na kayo kung medyo mahina yung boses natin kasi ako na lang po ang gising dito sa bahay na ito. Ayan, so eto na po ang aking new look. Halos nasa labas ako ngayong araw na ito. So far, ayan, ito na yung new look natin mga mi. Bagay ba? Ayan, as in, pinaiksi ko na yung hair ko kasi si Mateo sa gabi, most especially kapag groggy ako, pag alam niyo na, ngarag, ganun, inaantok. So, natatanggal yung tali ng hair ko, napupunta sa mukha niya. So, ayun, sakto kasi may allergy siya sa mukha, diba? So, ayokong mas lumala yun dahil sa hair ko kasi madumi yung hair natin, mga moms. Lalo na kapag hindi ako naliko. So, yun yung concern ko talaga. Kaya di naman nagpagupit talaga ako ng ganito kaigsi para hindi siya ma-irritate lalo yung balat niya. So, ayan mga moms. Tapos nagpakulay na din pala ako ng hair. Sabi ni Daddy Guaps, bumata daw yung mukha ko ng 5 years. Char. So, ayun. Nagustuhan niyo ba siya mga mems? Please comment naman kung bagay ba siya. Feeling ko lumaki yung mukha ko. Anyway, ako hindi naman ako natatakot na magpagupit ng buhok. Sobrang haba na kasi din ng hair ko, diba? At saka, ayun, dry din yung hair ko. Kaya, ayun, pinagupitan ko na siya. So, gusto ko sana bob cut. Kaso nga lang, sabi nung magkukupit sa akin is, wag daw. Lobat mga mi, nakakaloka siya. Buti na lang nakapag-charge pa ako ng isang battery. So, ayan mga mems. Sana nag-enjoy kayo ngayon sa vlog ko. Bago magising ang Mateo, magpapaalam na muna po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po sa mga vlogs po namin, sa mga videos po namin. And sana mag-subscribe po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Please click